sapagkat unfair ang mundo. Ngunit nakakatiyak tayo, may parehas na hukom na walang iba kundi ang Diyos at the end na nakakakita ng lahat. Amen po ba yan? Praise God. Tuloy ho natin. Sabi ng Genesis 18, naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabuti. Hindi nyo iyon gagawin sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon sapagkat makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Ang background, ang sabi ng Diyos kay Abraham, nagpakita ang tatlong anghel, ang isa doon si Jesucristo, ay ang sabi, gugunawin ko ang Sodom at Gomorrah. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, pag ba may 50, gugunawin mo? Hindi. 4 po? Hindi. 3 po? Hindi. 2 po? Hindi. 10? Hindi. Yun pinaka-background doon. At kaya na sabi ni Abraham, ikaw ay makatarungang hukom ng buong daigdig. Madadamay ang mga matuwid. Ang nasa isip ni Abraham, si Lot, yung pamangkin. Talagang mahal na mahal ni Abraham si Lot. Kaso walang 10. Alam nyo naman, di ba? May 10 ba? Wala. Ginunaw ang Sodom at Gomorrah. Pero ang gusto ko pong i-highlight dito ay ito. Ang sabi ni Abraham, ikaw ang makatarungang hukom ng buong daigdig. Ang kausap niya noong time na yon ay isa sa mga anghel na ang pangalan ay Jesucristo. Amen? Nagkatawang anghel siya na nagkatawang tao noong time na yon. So, mga pakapatid, ang Diyos natin ay humahatol ayon sa katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. So patawarin mo na yung kapitbahay mo. Patawarin mo na yung iyong kamag-anakan na hindi parehas ang hatol sa hatian ng mana kung mayroon man. Patawarin mo na kung sino man ang iyong kaibigan, kaklase, kaopisina, boss, kung sino man na parang ikaw ay nawala ng hustisya. Dahil mayroong Diyos na humahatol ayon sa katotohanan. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Roma chapter 2, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Makatarungan po ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hebrew chapter 4. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Tandaan po natin ang mga salitang yan ng Diyos. Walang makakapagtago sa Diyos. Amen? Kaya pwede tayo talagang magsinungaling. Magsinungaling kahit na po kanino. To the ultimate, magsinungaling sa asawa natin. Kasi siya yung pinakamalapit sa atin buhay asawa natin Tama po ba? Pwede, kaya ho yan. Pero, tandaan natin, lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Amen? Ano ho ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew chapter 4 verse 12? Sapagkat ang salita ng Diyos ay matalas at makapangyarihan. Nakakaunawa ng iniisip at hinuha, panukala ng tao. Iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, lantad ito sa Kanyang Panginoon, paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Praise be to God. Naranasan nyo na bang mapagbintangan ng walang katotohanan? Naranasan nyo na po ba? Pwede. Naranasan nyo. Nasabi nyo na ba po ba sa buhay nyo, sa sarili nyo na merong Diyos na siyang hahatol? Kasi hindi ka makahanap ng tamang hatol, ng tamang judgment sa iyo. Kasi nga, false accusation malicious accusation. Wala kang tagapagtanggol. Pero tandaan mo, alam ng Diyos kung ano ang katotohanan.
At the end, siya na ang bahala doon. Can we say amen? Amen. Nahatulan nyo na po ba na makatanggap ng hatol na parang hindi ayon sa tama? Yung judgment ay hindi makatarungan. Naranasan nyo na po ba? Hindi ho ito allegation lang ha, talagang hatol, sanction, penalty. Naranasan nyo na po ba? Pwede. Pero, purihin ang Panginoon. Sa Kanya tayo magsusulit sa ating Panginoon. Now ngayon, sa isang banda, itong text na to, i-apply natin sa ating buhay. Namumuhay ka ba sa kasinungalingan? Pwede kasi. Dinadaya mo sarili mo. May mga taong ganun. Ang galing mandaya ng sarili. To the point na, pati sarili nila, dinadaya nila. Yung kaya nilang palabasing totoo, kahit saksakan mo ng lie detector. Alam niyo po yung lie detector? Ginagamit na po yan. Na-convince na nila ang sarili nila na ang isang bagay ay totoo, kahit hindi. At kahit sarili nila, na paniwala nila na yun ang totoo. Is that really happening? Yes. Pero take note, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, lantad sa paningin ng Diyos ang lahat ng bagay at tayo'y magsusulit sa Kanya. Amen. Pero bago ho ako pumainlan lang sa paghatol, may sasabihin po ako sa inyo. May dalawang uri ng paghatol. Una, the bema. What is bema? The judgment seat of Christ. Sino po ang nandun? Sino po ang nandun? Nandun po ba ang mga mananampalataya? Sino magsasabing yes? The answer is yes. Tayo po ang nandun. When you say mananampalataya, ano ba ang kahulugan ng mananampalataya? Sino mang nanalig kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, isinuko ang buhay kay Kristo, ay tinatawag na mananampalataya o anak ng Diyos. At ito po ang katiyakan ng Biblia. Lahat ng nanalig kay Kristo at nagsuko ng buhay kay Kristo ay hindi na hahatulan. Can I hear an amen? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Romans chapter 5. There is therefore now no condemnation. At lumipat na tayo mula sa kapahamakan o sa parusa papunta sa buhay na walang hanggan. Amen. So therefore, mga kapatid, dapat bang magalak ang lahat ng mananampalataya? Amen. So, kapag po naganap ang bema o ang paghatol ni Kristo, tayo pong lahat ay parang gumagraduate. Regardless kung ano ang score mo. Di ho ba kayo graduate? Sino hong nakagraduate dito ng high school? Masaya. College, masaya. Ano po, college, masteral degree, doctoral degree, whatever your degree. Pero mahalaga graduate. Di ho ba masaya? Pero ang iyong score sa iyong listahan, ang iyong grading sheet ay mga palakol. Parang pasang ipinasa ka lang. Dahil yung teacher, sawang-sawa na sa mukha mo, kasi kada pasukan, aryang ka na naman, hindi nakakalipat ng grade. Pero pumapasok ka. So sa awa ng teacher, ipinasa ka na. Pero ang point dito, graduate ka. Amen? So ibig po sabihin, born again Christian, son of the living God. Medyo ganon. Minsan ay feeling mo ay Kristiyano ka, minsan hindi. Pero sa kabutihan ng Diyos sa iyo, nakasama ka sa pupunta sa langit. Kamatayan man o rapture of the church. Ibig ko sabihin, gagraduate tayo. Ang kaibahan ay ito. Sa graduation, hindi lahat may pinaka. Hindi lahat ay honor. Tama. Tama po ba? Lahat ho ba sa graduation ay valedictorian, cum laude, summa cum laude, magna cum laude? Lahat ho ba? May graduation po bang ganon? Mayroon. Isa lang kasi ang estudyante. Kapatid, walang ganon.
Tama po ba? Tama? So mga kapatid, ang graduation ng mananampalataya, the Bema Judgment Seat of Christ, ang tawag po doon ay rewarding. Amen? So wala hong judgment para ikundina ka, kundi judgment para i-reward ka. Amen po ba? Sino po ba dito yung graduate ay nakayuko na dahil ang daming medal na nakasabit sa leeg? Yung nanay, tatay mo, palit-palit, panik dito, panik doon. O si lola naman, si kuya naman. Talagang halos kinukuha mo na lahat ng reward. Masaya ho ba o masaya? Aba, siyempre, masaya naman. Grabe talaga. Pero mga kapatid, sa langit, ganyan po tayo. Ang sabi ho ng unang Korinto 3, susunugin ang ating mga gawa. Kung ang gawa mo ay gawa sa dayami, sa damo, sa kahoy, sa ginto, sa pilak, bagamat nasunog, ngunit ikaw ay ligtas. Pero di ho ba mas masaya kung hindi nasunog ang ating mga gawa? Kung ang ating gawa ay pure, walang halong iba pang intent, walang halong iba pang pansariling kapakanan, na ang layunin lamang ay mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos na buhay. Di ba? Amen? Amen. Totoo po yan. Sa ministry po, pwede tayong, may mga motibo tayo. Lagi ko na lang ho yan sinasummarize sa 3 G. Girl, kung ikaw ay babaeng minister, boy. And another G is gold, o kaperahan, malimalit ang kaperahan. At yung pong G ay gain, or gain, winning, or pride. Intindihan nyo po? Ingat po tayo dyan sa lahat ng yan. Kasi yung gawa natin, magpakaganda-ganda man, pag sinunog ng Diyos at may halo pong impurity, may halong isa doon sa G, sunog. Naintindihan po natin? 3 W. Ano po? Ano po ba yung 3 W? Woman. O kung ikaw ay babae, men. Number 2, wealth. Number 3, winning. 3. So ingat po tayo sa mga pitfalls o mga loopholes o mga weaknesses na pwedeng ibato ng kaaway sa bawat mananampalataya. Amen po ba? Amen? Pero purihin ang Panginoon sa AGCC. Isa lang ho ang layunin natin, mabigyan ng papuri ang Diyos. Amen po ba? Magpapatuloy tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon na ang tanging layunin ng bawat isa, mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos na buhay. Can I hear an amen? Amen. O di yun na nga po, gagraduate tayo. O di ba? Makikita mo yung katabi mo, laging absent sa gawain, laging wala sa gawain. O di ba? O di makikita mo yung kasama mo, ang daming award. O mga kapatid, ngayon pa lang trabahuhin na natin ang ating mga award. Amen po ba? Ang Diyos po ay patas. Siya ang hahatol. Hindi dahil para magyabang, kundi para mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa mga crowns na ating pwedeng ipagkaloob sa Kanya. Amen po ba? Amen? Tandaan niyo po ito, in the church, serving the Lord is a privilege. It is not just a responsibility. It is a privilege to serve the living God. That's why natutuwa po ako. Aminin ko po sa inyo, to be your pastor, it's my joy. You know why? Because I have the chance to praise the Lord and to serve Him through you. Without you, sino paglilingkuran ko? Tama po ba? And because of you, I can serve the Lord. So you are so precious to me. Can you say amen? Yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Balikan po natin. Ang pangalawang paghatol ay ang judgments, yung pong the Great White Throne. At the end ng Revelation 13, nakita ni Juan ang mga patay. Patay meaning separated from God. Meaning malayo sa Diyos. That is the meaning of death
Walang relasyon sa Diyos. Nakita niya ang mga patay. Nakita niya rin si Antichrist. Nakita rin niya si old serpents. Nakita niya ang prophets, bulaang propeta. Nakita niya po ang ano po yung ahas. Ang ahas na matanda. At mga demonyo, 1/3 of mga angels na sumama kay Satanas na nag-alsa, nagrebelde sa Diyos, ay itinapon sa lake of fire. Amen po ba? Itinapon sa lake of fire. So mga kapatid, yan po ang tawag po dyan ay ano? Pakisabi nga po ulit. Ang tawag dyan ay Great White Throne Judgment. Nandun po ba ang mga mananampalataya? Oh, ba't nag-amen? Nandun po ba ang mga mananampalataya? Wala. Wala na tayo doon. Nandun na tayo sa sa John chapter 14, verse 1 to 3. In my Father's house are many mansions, and I will prepare a place for you. Can I hear an amen? Amen. Ayan po yun. Actually, nandun na tayo sa new heaven and new earth. At dahil po dito, ay hindi ho tayo kasama sa Great White Throne Judgment. Kasi wala tayo sa listahan nung aklat na nandun po, aklat ng mga patay. Tayo nasa aklat ng mga buhay at aklat ng mga gawa. Dalawang aklat po ito. Aklat ng mga buhay at aklat ng mga gawa. So mga kapatid, nandun ho at nakasulat ang pangalan natin na inilista ang pangalan natin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Can I hear an amen? Praise God. So ituloy po natin. Number 2 pa lang ako. Si Kristo ang ating tagahatol o tagapagtanggol. Mga anak, isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Kristo ang matuwid. Ang sabi ng Biblia, lagi daw tayong inaakusahan ni Satanas. Sabi ho ng aklat ng pahayag. Day and night, inaakusahan tayo. Ayan Diyos, ayan na naman yung anak mo, nagbabanal-banalan, born again pa naman, nagkasala na naman, nadulas na naman. Na para bang dinuduro ang mata ng Diyos. Di po ba pag kayo may kaaway, ito sa totoong buhay, pag may kaaway, at yung anak nung kaaway mo, medyo namali ng landas, di ba ating kaagad tinuturo minsan, may ganun tayong tendency, yung anak mo nga di ba? Ganun din si Satanas. Yung anak mo, born again, namatay ka pa naman din ka dyan. Sabi mo, babanal-banal, parang si Job. Parang si Job, pinagyayabang ng Diyos. Totoo ba yan? Saktan mo nga, kung di, ikaw ay anuhin yan, isumpa. Ganun din si Satanas sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya, napansin mo, pag ginawa ka ng mali, katakot-takot na kasunod pang mga kung ano-ano nagaganap sa buhay mo. Kasi yung si Satanas, inaatake ka Talagang aawayin ka niya, guguluhin ang buhay mo, sapagkat ang gusto niya ay magnakaw, pumatay at manira. So, yun po mga kapatid, buti na lang may anghel na nakapaligid sa atin. May banal na espiritu na pinoproteksyonan tayo. So, hanggang tayo ay magpakumbaba, magsisi, at mawala na ng portal ang kaaway o ng hawak para tayo ay guluhin. So, yun po yun mga kapatid. So, si Kristo ang ating defense lawyer. Amen? Siya ang ating tagapagtanggol. Dalawang lawyer po ang nandun sa court, maliban sa judge. Ano? Prosecutor, lawyer, and defense lawyer. Ang gagaling nila, Napupuna ko nga, doon sa nagaganap na impeachment ngayon, ako'y natutuwa. Kasi nakikita ko po, mga babaeng lawyer, ang gagaling. Pansinin nyo, mga babae, mga lawyer doon. Gagaling nila. Pero, alam nyo ba, nasa kalangitan, habang tayo inaakusahan ni Satanas, si Kristo ang ating tagapagtanggol. At ang sabi ni Kristo, Ama, yung anak kong yan, bagamat yan ay talagang pasaway. Pasaway, pero namatay ako para diyan. Ibinigay ko ang dugo ko diyan. At akin niyang pinalitan ang damit niya na maruming basahan
pinalitan ko ng roba ng katuwiran. Amen? Nilagyan ko yan ng singsing, nang ibig sabihin, bahagi yan ng aking pamilya. Anak ko yan. Kaya, kung may pagkakasala man yung anak na yan, binayaran ko na yan ng aking dugo doon sa cross. Ano ang hatol ng hukom? Ito ang gustong-gustong marinig natin. Ang sino mang kriminal, acquitted. Case closed. Tama. Tama. Anong gagawin mo pa ikay nahatulan at ipinukpok ng judge ang kanyang martilyo? Hindi sa ulo mo. Kung hindi, pukpukan niya. Sabi, case dismissed. Acquitted. Close. Hallelujah, hallelujah. Sa kalangitan, pinupukpok din po ng Diyos ang kanyang pamalo. Wala namang ganon. Binibigay niya ang kanyang judgment at sinasabi niya, ang dugo ni Kristo ay sapat para linisin ang kapatawaran ng bawat isa. Sapagkat if you do confess your sin, God is just and righteous to forgive us and to cleanse us from all our iniquities. Can we say hallelujah? Praise God. Sa lahat ng mga nilinis ng Diyos ang kasalanan, magsabi ng Amen. So si Kristo ang ating tanggol. Kaya basahin niyo po yung 1 John 1. Mga anak, isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Amen? May isang requirements lang si Kristo. Number 1, nakikita ng Diyos ang lahat. Number 2, dahil nakikita ng Diyos, huwag na tayong magtago ng kasalanan, ihingi natin ang tawad. Tiyakin natin ang ating mga tokador. Alam niyo yung tokador? Ang mga drawer ng ating mga closet, ng ating mga, sino ditong maayos ang closet? Ako po, aminin ko po sa inyo, medyo makalat po ako. Pag binuksan niyo yung closet ko, maliligaw kayo, di na kayo makakalabas. No, yung mga ganon-ganon, alam niyo po yun? Talagang, yung pag ikay may inilagay, alaman kung nandun yun o hindi. Di ba maraming ganyan, nakalimutan na, at dahil nakalimutan na nahalo na sa buntong dayami ng lahat ng sinulid at mga karayom na di na makita. Pero may isang bagay na hindi mo pwede itago. Kung itinago mo sa tugador mo, ang patay na daga. Hello? Ang patay na daga ay ang iyong kasalanan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, labas mo na yung daga mo doon, tinago. Bulok na yan. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Lagi nyo lang i-quote, ang Diyos ay handang magpatawad. Amen po ba? Mula ngayon, yung mga patay na daga ng hindi pagpapatawad, sama ng loob, hinala, selos, galit, tanggalin na po natin. Ang sarap pong mabuhay. Sabi ko kay Pastor Arlene, ilang taon ka na? 61. Ako, 61 na rin ako. Happy birthday to me. Alam mo ba, ilang taon na lang ang buhay natin. Pwede ba wag natin sayangin sa simangot, sa sama ng loob? Pwede bang masaya? Amen? I am talking with sense. Lalo na sa mga katropa ko sa senior club. Ilang taon na lang, ubusin pa ba naman natin sa saat na sama ng loob? Pwede ba masaya na lang lahat? Kahit may problema, okay lang yun. Basta nakangiti, masaya. Amen. Amen. Okay, nakikita ng Diyos ang lahat. Huwag na tayong magtago, huwag na tayong magpretend, at humingi na tayo ng tawad. Ang sarap kayang mabuhay na walang tinatago. Number 3, Diyos ang hahatol. Nabanggit na yan. Basa, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Pero, alam niyo po ba, may sasabihin ako sa inyo, this is a general truth. Ang Diyos Ama ayaw humatol. Out of love. Si ba't siyang hukom? Sino? Inidelegate niya sa anak. Ang anak, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ayaw din niya tayong hatulan. Siya na nga ang tagapagtanggol Sinong hahatol? Basa. Ang salita ng Diyos. Sabi, may ibang hahatol sa mga araw, tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw.
Sino daw ang hahatol? Ang salita. That's why mayroong batas. Law of Moses. I'm referring to Law of Moses. Alam nyo ba na hindi naman yung judge ang humahatol? Ano ang humahatol? Kinukot nila kung anong nasa saligang batas. Kinukot nila kung anong nasa penal code. Sa mga institution, may tinatawag na code of conduct. Sinusunod nila kung anong nasa code of conduct. Binayolate mo, itong hatol mo. Naintindihan niyo po yun? So, ang humahatol ay yung bang administrator o yung judge? Hindi. Yung nasusulat. Kinukot nila yung jurisprudence, yung mga previous cases. Di ba? At yun ang rule nila. Hindi sila pwedeng humatol ng outside of the law, what is written. Ganon din si Christ, ang Diyos. Ayan o. Ang salitang narinig ninyo, ang hahatol sa inyo. Oh, alam mo na. Kaya nga sabi ko, human being a sentient, rational human being with free will, you are responsible. Lalo na kung alam mo ang Biblia. Lalo na kung narinig mo kanyang salita. Sabi nyo ba, hindi na lang ako makikinig. I am talking to you as a rational person. Matinong tao. When I say matino, alam mo kung anong tama at mali. Tama? So the more you know, the more you are accountable. But the more you do not know, you are also accountable. Because no one can be excused for being ignorant of the law. Because the Lord give us the capability to know. Naintindihan niyo po? Binigyan ka ng Bible. Binigyan ka ng kakayahang mag-rational. Binigyan ka ng mata para makita. Ng kakayahang makaunawa. So, it's not an excuse. And even the Bible says, tumingin ka sa kapaligiran. Hindi ako naniniwalang may Diyos. O sige, tingnan mo ang creation. Sabi ng Roma chapter 1, the nature speaks of the glory of God in His knowledge, so that only the fools will say there is no God. Naintindihan niyo po? Amen? So, yun yung salita ng Diyos. Basa, Mateo 12. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan, batay sa iyong mga salita. Kaya nga ho sa court, paulit-ulit ang tanong. Kasi nauhuli ang isda, saan po? Sa bibig. Problema ho ni Marcoleta yun. Inamin niya kaagad, di po ba? Nahuli siya. But anyway, just is a classic example na nauhuli ang isda sa bibig. Ang ating mga gawa, basa, 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. I am talking to you as born again Christian. Inuulit ko po, pag born again ka, wala nang paghatol kung hindi ang paghatol sa rewarding. Amen? Rewarding. Ang mga gawa natin, anuman ito, susunugin. Kung ito'y dayami, kahoy, o ito'y nasunog, o ito'y silver, pilak o ginto. Mga kapatid, ang basihan ay ang purity of your motives. At ginawa mo ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Ang ating motibo ang basihan. Basahin po natin ito. Mahalaga po ito, motibo. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at naghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong yon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Take note, na parangal. Yung reward. Kaya hayaan natin ang ating buhay ay maging pagpapala sa Diyos. Sapagkat sa katapos-tapusan, ang lahat ng natatago sa katiliman ay mahayag. Amen? Alam mo kung ano yung unang-unang mahayag? Kahit anong pretend mo na born again ka, pag nag-rapture at naiwan ka, alam ng Diyos, ba't ka iniwan? Hello? Hello? Sinong gusto magpaiwan? Oh, walang magpapaiwan. Ayaw kung may maiwan. Gusto ko lahat ng AGCC, mawawala sa Gutierrez. Amen po ba? Paano yung mga bahay namin? Hayaan mo na, mas maganda doon. Amen? Mas maganda doon, kapatid.
So, walang maiiwang taga-AGCC sa rapture of the church. Praise be to the living God. Amen. Basta tandaan nyo, kung maiwan ka, huwag naman sana. May pag-asa ka pa. Ha? Huwag ka lang magpapatatak ng 666. Please. Paputol ka na lang ng ulo. Please. Simple lang yun. Kaysa naman matatakan ka ng 666. Maliwanag po. Maliwanag yan ha. Usapan yan ha. Alalahanin nyo yung sinabi ko ha. Huwag kang magpapatatak ng 666. Revelation 13. Tuloy po natin. Ito, napakaganda. Memorize nyo ito ha. Romans chapter 8 verse 1. Sabay-sabay. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. And say, Hallelujah! Kaya nga, therefore, conclusion, wala nang paghatol, wala nang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa po ba na tayo kay Kristo? Hindi na ho tayo hatulan. Paano nung nakaraan, ganito ako, ako'y adulterer, marami akong asawa, nakapatay ako ng tao, nagpahulog, nagpaglaglag ako ng bata, ang dami kong kasinungalingan, ang dami kong pandaraya. Kapatid, kahit kasalanan pa ni Hitler, nasa iyo lahat. Amen? Nakipag-isa ka ba kay Kristo? Yan lang ang tanong. Amen? Hindi kasing laki ng Titanic, yung aking kasalanan, ng barkong Titanic. Kahit pa yung pinakamalaking barko na ang iyong kasalanan, yung dagat Pasipiko, ang lawak ng kapatawaran ng Diyos sa iyo. Ibig ko lang po sabihin, mga kapatid, ang pinakabasihan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Paano tayo mabubuhay? Panghuli na po ito. Kasi ako po'y hahabol doon sa patay ang pinag-uusapan. Pero buhay po yun. Nasa piling ng Diyos. Amen? Praise God. So, paano tayo mabubuhay? Sabi ho ng Roma 14:12. Basahin niyo po ito ha. Sabi ng Roma 8:1, hindi na tayo hatulan. Pero sabi ng Roma 14, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Sabi mo, hindi na hatulan. Ba't magbibigay sulit? Magbibigay sulit nga para i-reward. Paulit-ulit po ako doon. I-reward. Amen? Amen. Bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos. Di po ba? Alam niyo po ba yung matatanggap nating reward? Ibibigay natin yun sa Panginoon, ihahain natin sa Kanya. Amen po ba yun? Di ba? Nakaparade tayo. Yung iyong kasabay na born again, na talaga naman, grabe ang pagmamahal sa Diyos, kitang-kita. Daladala niya ang kanyang crown, nagawa sa ginto na iaalay kay Kristo. Ikaw, wala kang dala. Anong pakiramdam mo? Pero walang kalungkutan sa langit. Ibig ko lang pong sabihin, kay Kristo tayo magsusulit. Amen? So ngayon pa lang, trabahuhin nyo na yung ating reward na ibibigay kay Kristo sa araw na yon. Amen po ba? So lahat ng born again ay uma-attend ng gawain, nagbabasa ng Biblia, nagsishare ng gospel, nagse-cell group, nananalangin. Amen po ba yun? At lumalayo sa kasalanan. At nagiging totoong mananampalataya. And everybody say, Amen. Amen. Dinig ng Diyos yung amen na yun. Praise God. So, ituloy po natin. Magtatapos na po tayo. Talunan ko na. Ito na. Last. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Last verse. Basa. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na yon. Tandaan niyo po yung salitang koronang gantimpala. Amen? Gusto niyo ho ba ng korona? Trabahuhin po natin ngayon ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na yon. Ang Panginoong Diyos na siyang makapangyarihang hukom. Take note. Ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin. Sabi ho ni Pablo, hindi lamang sa akin.
kundi sa lahat ng mga taga-AGCC na born again, taga-Gutierrez, taga doon sa Bagong Bayan, sa kanyang pagbabalik, na nananabik sa kanyang pagbabalik. Can I hear hallelujah? Para praise po natin. Ang sabi ho ni Pablo, naghihintay siya sa koronang gantimpala. Dito ho, pag graduation, anong ibinibigay? Medal. Di po ba? Pero ang ibinibigay po sa isang mananampalataya na nakapasa po at talaga pong gagraduate sa araw ho ng Bema, the Judgment Seat of Christ, ay koronang ginto. Talo pa natin ang hari ng England. Alam niyo po ba yon? Talo pa ho natin sila sapagkat ang ating korona ay ginto. At yan po'y ipapatong sa atin. Amen? Exciting? Exciting? Dahil po exciting, mga kapatid, magpapatuloy tayo hanggang sa huling panahon ng pagdating ni Kristo Jesus. Tayo tumayong lahat. Glory to God, glory to God. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Amen. Amen. Isipin nyo na lang po na lahat po tayo may korona sa langit. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin yung in His presence. Isipin nyo na lang po na tayo may korona sa langit. Lahat po tayo may mga crown. Gusto ko po makita yun. Malaki, maliit, regardless, mahalaga nandun ka. Nasa langit ka. Mahalaga may korona ka. Isipin nyo po yun. At tapos mga kapatid, ito ang gagawin natin. Pagharap natin kay Kristo, si Kristo ang magpapatong ng korona sa atin. At pagkatapos na maipatong ni Kristo ang korona sa atin, alam mo pong susunod natin gagawin? Kukunin natin ang korona natin at iaalay natin kay Kristo. So we reign with Christ as King of Kings. Tayo po yung mga kings. Tayo po yung mga hari. We are the kingdom of priests and at the same time kings. At tayo po yung maghahari sa mundong ito during the millennium period. At tayo po ay may crown. Pero ang kagandahan yung crown na yon, yun ang iaalay natin kay Kristo. Hallelujah. Is it amazing? Kaya mga kapatid, kung may problema ka man ngayon, meron kang dinaranas na, sabihin na po nating misjudgment, false accusation, hardship, lapit mo sa Panginoon. God is a righteous God. He is righteous. Yes. Hallelujah. Ang sabi ng iyong salita, wala kaming magtatago sa inyo. Lord, open our heart, open our eyes, open our understanding. Cleanse us from any iniquities, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Glorify your name. Praise be the living God. Kapatid, receive the Holy Spirit. Receive the presence of God. Let us worship Him in His presence. Hallelujah. Matchless love and beauty, endless world, nothing this world, nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence
Redeemer of my past and present, Lord. You're my holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. God, I love your presence. Your presence is heaven to me. Love of your presence. Listen, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, we say hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Glory, glory. We worship you, we praise you, O God. Lord, nandirito po ang iyong mga anak. Tumatayo sa harapan mo, Panginoon. Lord, ikaw ang aming hukom. Alam mo ang puso ng bawat isa. Lord, give us a clean, clear, and free from any condemnation na konsensya. Lord, protect us. Protect our integrity, our reputation. Protect us against, O Lord, sa mga hindi na ng mga tao at ng away. Sa mga walang mapanuri at mapaghatol. Lord, protect us. Putulin mo ang dila ng mga dilang sinungaling at takbo. Lord, you are our judge. God, as long as our conscience and our spirit and soul ay nag-confirm that we are holy and we are righteous in your sight, Lord, we have nothing to worry. We can live, Lord, in peace. We can live, Lord, with confidence that the Lord, the judges of all, yes, the judge of all, Lord is on our side in His robe of righteousness and always being put on us. And the ring, Lord, of adoption being is one of His children is always effective. And we were adopted as children of the living God. That's why, Lord God, our righteous judge, inilalagay namin sa inyong kamay ang aming buhay. And Lord, we know, ang paghatol mo, you will reward us with peace, in love, in righteousness, protection, and abundant blessings, physically, mentally, and Lord, financially, everything that we need. Because, Lord, your special favor is upon your children. Lord, in the name of Jesus, release this special favor to your children. The righteousness of the righteous God be upon each and every one of us. In the name of God the Father, in the name of God the Son, and of the Holy Spirit, at lahat ng mga mananampalataya magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah.